magalaw, di ba po? Di ba, marami po tayong kaloob, di ba po? Mayroon po yung gifts of teaching, gifts of pagpastor, tapos nakasama natin po yung mga kapatid natin yung may gifts sila for evangelism, di ba po? Di ba po sabi ng Panginoon sa sabi ng Biblia sa Gawa 1, di ba po? Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So pinapatunayan ng Panginoon na gumagalaw sa buhay natin. Amen? So, bago po natin na magsimula po ay mag-pray muna po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Lord. Dakilahin ka po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon. Ikaw ang Diyos ni Amang Abraham, ni Amang Jacob, ni Amang Isaac. Ang Diyos na banal na tapat. Ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Tunay ko po, Panginoon, na hindi po ito isang oportunidad po, Panginoon. Kundi ito po, Panginoon, ay isang pribileyo po, Panginoon, na magamit mo po, Panginoon. Naway po, Panginoon, patuloy mo gamitin ang aking katawan upang maging daluyan lamang po, Panginoon, ng iyong mga salita, na sa ganun po, Panginoon, sa pamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita, ay ma-encourage ko po, Panginoon, ng mga kapatiran po, Panginoon, na makapagbibigay ayon sa iyong mga salita. Amen. Kaya maraming salamat, ihanda mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan po, Panginoon, na sa ganun po, Panginoon, na may bigkis sa kanilang mga liig ang iyong mga salita na nagbibigay ng buhay at pagpasa. Kaya pinupuri ka po, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen! Amen po. So, buksan po natin ang ating banal na Biblia po sa Matthew, sa chapter 25, verse 14 hanggang 29. English po inanda ko kasi akala ko may upa tayo. Wala pala. So, 14. Basahin ko po na familiar po ito sa inyo po. 14. NLT po ang ginamit ko. Wala pa na NLT number. Sige. NLT po. Verse 14. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going to a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. 15. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. 16. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earn 5 more. 17. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. 18. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. 19. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account on how they had used his money. 20. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward to the 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. 21. The master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. 22. The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. 23. The master said, Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. 24. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I know you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant, and gathering crops you didn't cultivate. 25. I was afraid I would lose your money, so I hid in the earth. Look, here is your money back. 26. But the master replied, You weak and lazy servant, if you know I harvested crops I didn't plant, and gathering crops I didn't cultivate. 27. Why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. 28.
Then he ordered, take the money from the servant and give it to the one with the 10 bags of silver. 29. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. So po, this message po, mga kapatid, in Matthew 25, is also known as the parable of ano? So, parable of the talents po. So sabi dito, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of man going on the long trip. He called together his servant. So look at this, tingnan niyo mga kapatid, di ba? Sabi po, he called together. NLT po ang ginamit ko. He called together. So, he doesn't say po na one by one. Hindi niya po tinawag ng isa't isa. He called together po. So sa isang senaryo po, sa isang kwarto, tinawag yung tatlo. So, di ba, it implies, pwede mangyari po. So, paano siya naging komparasyon mga kapatid? Di ba? Yung master, ibinigay yung resources sa isa't isa. Amen? So, gaya ng senaryo na ito, Manilin, aalis ako. Guys, aalis ako. Aalis ako for a long trip. May ticket na ako. So, pero po, bago ako aalis, ibibigay ko po sa inyo ang treasure ko. So, tinawag ko si Bal. Sa'yo, 5. Diba? Wow, diba? 5 yung binigay ko kay Bal. Diba? Tapos tinawag ko si Katrina. Sabi ko, Kat, isa sa'yo. Sabi niya, oo. Ay, 2 sa'yo. Oo, sabi niya. 2 lang binigay ko sa kanya. Pag 2 yung binigay ko sa kanya, ano ang tuno doon, di ba? Mag-iiba yung expression niya. Yung binigay ko sa kanya 5, 2, sa akin kaya 6, okay Manalin, bigay ko 1. Di ba? Ayaw daw niya 1. So, isn't it interesting mga kapatid? Nakita ng lahat kung paano ibinigay sa kanila isa't isa. So, parang bumabalik po tayo sa stop comparing. Di ba po? Kasi in reality mga kapatid, masaya naman tayo sa mga gifts natin, masaya naman tayo sa mga resources natin, masaya naman tayo sa mga pera na kung mayroon tayo ngayon, hanggat hindi mo kinocompare sa iba. Pero once kapag kinompare mo yan sa dating mong mga kaibigan, pero once kinompare mo yan sa mga dating mong kaklase, para bang isipin mo, para bang nakakapag-bless naman sila. Di ba po? Parang kinocompare mo yung gifts mo, pag kinompare mo yung talents mo, pag kinompare mo po yung blessing mo, ano po ang nangyayari? Di ba po? It produces discouragement. And it produces inactivity po mga kapatid. I-try nyo po mga kapatid. Ang sweldo nyo pa po, di ba? Nagsusweldo po kayo, di ba? Amen, di ba po? Di ba ang sweldo nyo, sikreto? Right? Tama? Di ba? Sikreto, di ba? Pero pag nalaman ninyo ang sweldo ng katabi ninyo, anong mangyayari po? Di ba tatamarin kayo magtrabaho? Biruin mo, mas masipag ka sa kanya. Biruin mo na mas masipag ka sa kanya, pero mas matamad siya, pero mas mataas yung sweldo niya. Di ba po? Ano ang mayayari sa iyo? Di ba? Grabe ito, ang tamad nito, ang taas naman ng sweldo nito. Siguro magtamad-tamaran na rin ako para tumaas ang sweldo ko. Di ba po? So, comparing yourself to others will produce discouragement and inactivity. Di ba po napansin niyo po na kapag nasa kang company, mas tititignan mo yung ibang company na mas maganda. Di ba po? Kahit saan kang company, iisipin mo na mas mataas magpasweldo ang ibang company. Pero bang nasisilip mo mga kapatid na the grass is greener than in the other side? Di ba po? Pag traffic naman, the lane is faster in other side. Di ba po? Napapansin nyo pag traffic mga kapatid? Pag saan ka, doon naman humihinto. Pag lumilipat ka dito, doon naman humihinto. Di ba? Para
para bang kung saan ka pupunta, parang malas ka. Para bang ikaw yung traffic. So, now I believe, bakit binaon po ng isa? I believe in this reasoning, mga kapatid. Tika lang, 5 sa'yo. Tika lang, 2 sa'yo. Akin isa. Bakit ko pa i-invest? Ikaw 5, invest mo yan. Ikaw 2, invest mo yan. Kung i-invest ko pa yung isa, kung mawala. Di ba po? Ikaw na 5, di ba may feeling ka po na feel safe? Kasi kung mawala yung isa, may 4 ka pa. Amen? So, total, ikaw na marami, ikaw na mag-give. Ikaw na mayaman, ikaw na mag-tithes. Ikaw naman na mapera, ikaw na mag-support sa ministry. Kasi ako wala. Ihamak minimum wage lang po ako. Hindi kaya po nito na 6 digit po ang sinasahod. Wala po akong tinuturo, dito lang kamay ko. Right? Pwede maging dahilan, tama? So, huwag niyo po tignan yung mga katabi niyo. Ako tignan dito. Mga kapatid, in reality, mga kapatid, you will never be happy if you always comparing. Amen? So, isang marahil na yung isang marahil hindi ko sinabi po na absolute truth po ang yung isa po na marahil na hindi niya itinanim na iisa lang meron ako, ikaw na 5, ikaw ang mag-support. Ikaw na 5, ikaw ang magbigay, di ba po? Ikaw na 5, ikaw sa mga magkakapatid, mas mataas ka sweldo, ikaw magpakain. Ikaw maglibre, di ba? So, you meant to say, mga kapatid, that you cannot give because you expect others to give? Mga kapatid? So, you meant to say that you cannot give support because you expect others to support? So, di ba, kapatid? They have more than I have. Mas marami naman meron sila. I cannot give because I don't have much. Hindi ako makapagbigay, hindi ako makapag-support, kasi konti lang meron ako. Well, mga kapatid, say this respectfully, and say with this humility and love po, you cannot be a faithful steward if you always think you don't have enough. Paano ka magiging faithful steward kung laging na lang iniisip mo na, kulang. Lagi na lang ako kulang. So kung lagi mong iniisip na lagi ka kulang, kailan mo papasalamatan si Lord? Di ba po? Because faithfulness is a result of gratefulness, mga kapatid. Pero hanggat hindi ka grateful kung anong meron ka, kahit kunti, kahit hindi ka grateful kahit meron ka, kahit sa maliit na puhunan, mga kapatid, kaya naman successful yung business niya kasi malaki naman ang puhunan niya dun eh. Kaya naman mabilis umasenso yan dahil mayaman naman nag-start yan. No, mga kapatid. But I believe with all my heart, mga kapatid, kapag gusto kang pagpalain ng Panginoon, mga kapatid, hindi mo kailangan mag-abroad. Hindi mo kailangan po na itapat ang pinto mo sa East, North, and South. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan maglagay po ng pusang hip-hop. Di ba po? Or asong nagra-rock and roll. Di ba po? Sa taas ng TV ninyo para pagpalain kayo ng Panginoon. If God want to bless you, kahit gaano pa katibay yung bubong ninyo po, mga kapatid, makakapag-penetrate po ang blessings. Amen? Kahit hindi natapat sa norte ang pintuan nyo, makakapenetrate pa rin ang blessings. But you have to be grateful in what you have. And also grateful with your talents. May mga talents pa kayo, mga kapatid. Gaya nito, nakakaingit. Tingnan mo yung gifts niya. Di ba po? Magaling niyang magkanta, ako hindi ako marunong. Di ba po?
alto ako eh. Wala sa tono. Diba, soprano, tino, alto, ala sa tono. Diba po? Eh kung talagang alto ka mga kapatid, wala ka sa tono. Hindi ibig sabihin po na mas magaling kumanta ang iba, na mas privileged po sila. No. I need your gifts. You need my gifts. Di ba? Everyone contribution is necessary for us to advance the kingdom of God. Gusto niyo bang punuin ang langit? Amen. Kung gusto niyong punuin ang langit, magpagamit po kayo sa Panginoon. Mas magpapagamit ako sa Panginoon. Right? Kung anong meron ako, i-contribute ko for the glory of God. Amen. May time ako, I will contribute it. May talent ako, I will contribute it. May resources ako, may money ako, may treasure ako. I will contribute to advance the kingdom of God. Amen? Amen. Hindi ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon na hindi po lahat ng parte ng katawan ninyo yung nakikita? Mga kapatid, can you imagine po kung lahat ng parte ng katawan ninyo nakikita? Yung puso mo na madaraya, nakikita. Yung lungs mo, yung buto mo, yung intestine mo, yung nerves mo nakikita. Anong mangyari mga kapatid? Imaginin mo yung lungs mo o baga mo nakikita. Di ba? Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang lungs natin nakatago. Di ba po? So, at salamat naman sa lungs na hindi na siya nagsisilo sa mga mata natin. Di ba po? Baka sabihin ng lungs natin, nakakainggit ka naman dahil ikaw lang lagi nakikita. Ikaw lang laging visible. Ikaw lang laging na-expose. Sabihin naman ng mata, kung ikaw ma-expose, hindi ka ba ma-infection? Di ba po? Di ba napakabalan po natin? Are you following me? So, you have a function. I have a function. Ang daliri po natin, di ba po? Ang kanyang function ay isuot ang singsing, di ba po? Yung mata natin, may function, di ba? I-appreciate yung kamay natin. Di ba po? Hindi naman pwede yung mata natin magsuot ng singsing, di ba? Di ba po? So, we all have function. We all have contribution. Anong sabi ng scripture kanina mga kapatid? Binigyan sila ng master according to their own ability. So, remember that. Binigyan sila hindi sa capability na nagbigay. Sa capability nila. Kundi sa ability nilang tumanggap. So, binigyan ka ng 5. Kasi you can handle the 5. Amen? So, binigyan ka ng 2. Kasi you can handle 2. And I'm sorry to say this, mga kapatid. Kaya isa ang meron ka, kasi isa lang ang kaya mong i-handle. Amen? So, alam niyo ang pinakababangungot, mga kapatid? Alam niyo kung anong bangungot? Yung feeling mo na deserve ka sa 5. Pero ang kakayahan mo 1 lang. Di ba? Bangungot yun. Hindi tayo magiging grateful kasi feeling ko deserve ako ng 5. Pero bakit 1 lang sa akin? Di ba? That's a nightmare po mga kapatid. Alam ng Diyos kung ano ang mas makakabuti sa inyo. Amen. Amen? Amen. Kung binigyan ka ng 1, maging faithful ka. Amen? Amen. Kasi, posible pa sa ending ng story mga kapatid, yung isa na hindi itinanim, ano sinabi ng master? Kunin ninyo ang isa at ibigay ninyo sa 10. Di ba? Ganun ang nangyari doon. Kung sino pa ang pinakamarami, doon pa ibinigay. Di ba? Doon pa ibinigay. So, for the sake po of this argument po mga kapatid, posible ba yung 10 dati isa lang sa kanya? Posible ba? Pero naging tapat siya, naging 2. Pero naging tapat siya, naging 5. Pero naging tapat siya, naging 10. Di ba po? Posible, di ba? Amen. Kung naging tapat lang, dapat ang isa, ano na dapat ang kanya ngayon? Di ba po? Dapat po ngayon, may 2 na po siya. Di ba po? Pero dahil hindi siya naging tapat, hindi po niya ginamit. Anong nangyari sa kanya? Nawala sa kanya. He lost it. Di ba po? Kinuha sa kanya at ibinigay sa naging tapat. So in other words mga kapatid, alam ko
ngayon po, maaring reklamador po tayo ngayon. Bakit? Iniisip nyo na, bakit ganito lang ako? Bakit hindi ko kaya gawin ng iba? Bakit sila mayaman, ba't ako hindi? Di ba po? Ba't mas may experience sila? Bakit mas may pinag-aralan sila? O bakit mas lumalago sila? Imbis po na magreklamo po tayo sa one, hindi ba dapat magpasalamat tayo? Amen? Dapat magpasalamat po tayo na ang deserve talaga natin ay 0. Di ba po? Pero ang binigay ni Lord ay 1. Dahil ang Diyos po natin napaka-faithful, ang Diyos po natin napakahabagin, ang Diyos po natin ay mapagbigay, mapagmahal po sa atin. Amen? So tatandaan po natin, if you cannot be grateful, you cannot be faithful. Purihin po ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Purihin ka, dakilahin ka, Lord. Naway, Lord, patuloy mo, Lord, na kami tulungan, Lord, na patuloy pa ng paunawa sa amin, Lord, na lahat, Lord, na mga bagay, Lord, ay nagagaling sa iyo, Lord. Dahil sabi mo, Lord, sa banal na aklat, na bawat nakaloob ay buhat sa iyo, Lord. Ikaw lamang, Lord, na nagbibigay sa amin. Tunay nga, Lord, na sa lahat ng aming mga gagawin, dapat, Lord, na ibalik namin sa iyo ito, Lord. Dahil tunay nga, Lord, mga salita mo po, Panginoon, ay naging patatag sa amin po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lang ang aming pinupuri po, Panginoon, ang dinadakila. Sa Amen. Panginoon Thank Jesus you, po. Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.